Mapagpalat magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po ang mga learners, faculty, and staff ng Dupax del Norte National High School at sa aking mga ka-team na nandito ngayong umaga. Bago po ako magpatuloy at pakilala ang aking team, nais ko po munang magpasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil binigyan niya po tayo ng pagkakataon upang makapag-mission dito sa Dupax del Norte National High School. At nais ko din pong magpasalamat sa mga taong naging dahilan o naging daan upang makapunta ang aming team dito na sina Kuya Kevin Santiago at Kagawad Daisy Corpus na unang nag-reach out po sa aming team na meron daw pong dumudulog ng isang guro dito sa Dupax del Norte National High School para sa proyekto po nila para sa mag-aaral. At sila po ang naging dahilan upang magkaroon po kami ng komunikasyon ni Ma'am Cherilyn Kabilang. Ma'am Cherilyn Kabilang, maraming salamat po sa pag-reach out mo po sa aming team para malaman po namin kung ano po yung pwede namin gawin at maitulong sa inyong proyekto para sa mag-aaral. At maraming salamat dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang gampanan o maging parte ng feeding program dito sa inyong paaralan. At napaka-bless po namin dahil sa proyekto ng inyong paaralan ay magiging kasama nyo kami at kabahagi para sa mga mithiin nyo dito sa inyong paaralan. Hindi po ito ang una't huli, kundi ito po ang magiging simula na kabahagi nyo po kami para sa mga adhikain nyo at proyekto para sa mag-aaral ng Dupax del Norte National High School. Ang aming team po ay Timpuyog Samahang May Malasakit sa Kapwa o kaya sa Iloco, Panagkakadwa. Ang aming team po ay may layuning tumulong sa abot ng aming makakaya sa mga taong nangailangan ng tulong. Ang aming team po ay tumutulong sa pamaraan na pagbibigay ng pinansyal, pagkain, at higit po sa ninuman ang moral at spiritual support. Dahil naniniwala po ang Timpuyog na maliban po sa pinansyal, material, pagkain, ay mas kailangan po ng bawat isa sa atin ang moral support. Ang pakiramdam na hindi po tayo nag-iisa, na may kadamay po tayo at higit kailanman ang pagdarasal. Meron po tayong kasamang nadasal na sana malampasan po natin ang bawat pagsubok, bawat paghihirap ng pinagdadaanan natin sa buhay. Dahil kung meron po tayong mga kasangga, may mga taong kumakalinga sa atin, malalampasan po natin ang bawat pagsubok na pinagdadahanan natin sa buhay. At ang Timpuyog po ay aking binuo. Ako po si Rochelle Valdez Robles. Tubong Inaban po ako. At nung unang lapag po ng Timpuyog sa lugar namin sa Inaban o dito sa Dupax del Norte ay may mga kasamahan po ako na bumuo nito na sina Kuya Kevin Santiago, Norman Cardona, Gina Dolatre, Baby Garay, Jorin Bagyo at marami pa pong iba. Sila po ang unang kasama ko dito sa Timpuyog at nagpapasalamat po ako dahil sa kanila ay nasimulan po ang pahintulutan niyo po akong ipakilala sa inyo ang mga officers ng aming Timpuyog. Mula po sa aking pinamumunuan at aming founder na si Arnold Estiliore, President Baby Garay, Vice President Jorin Nazaria, Secretary Marjorie Onya at ang inyong lingkod po ang kanilang treasurer at ang business management po namin at documentarian po, taga-palengke at tagakuha ng bawat misyon. Kung ano man po ang dapat naming i-document sa misyon ay si Gina Dolatre at Myla Balagot. At ang aming mga admin po na sina Ate Mayan Academia, Ate Christy Sirus, Ate Marjorie Mariano, Marie Salanta, Ate Claire Bagyo, Crystal Roduta, Ate Marvelyn Viernes, Ate Minalin Aguilar, at si Chris Vin Roduta Balot at si Clarice Abilar po. Yan po ang mga namumuno ng aming team at ang aming member po ay mga galing po sa iba't ibang panig ng Dupax del Norte at Nueva Vizcaya. At meron din po kaming taga Nueva Ecija at taga
Isabela at taga Ilocos Norte. Yan po ang bumubuo ng Team Puyog. At ang Team Puyog po ay willing din po o tumatanggap pa rin po sa lahat ng gustong magpa-member. At ang Team Puyog ay wala pong hinihinging membership fee o ano. Basta po bukal sa puso ang pagtulong. Welcome po kayo sa Team Puyog. Sa pagtutulungan po ng bawat officers at member ng Team Puyog, kami po ay nakapag-mission sa hindi lang po sa mga paaralan, hindi lang po feeding program ang aming inaalay, kundi meron po doon po kami tinatawag na saranay. Saranay po sa mga naminatayan, naghandog po kami ng kaunting abuloy o kaya ano pong pwede namin itulong sa mga may sakit at sa mga basta po kung ano po yung nakikita naming sitwasyon ng bawat tumudulog sa amin. At ang Team Puyog po ay hindi po namimili o kaya nanghingi ng requirement sa bawat dumudulog sa amin, kundi po kung ano po yung sitwasyon, doon po kami bumabase kung ano po yung pwede naming itulong. Ano man po yung background ng tao ay hindi po namin tinitignan yan, kundi ang hangarin lang po namin ay makatulong kami sa kanyang idinudulog dito sa Team Puyog. Ang Team Puyog po ay hindi po ito kalakihan na team at hindi din po kami o kaya wala din po kami yung malaking pondo, kaya ang ginagawa po namin, ang team po ay tumutulong sa abot ng makakaya. Hindi man po namin kayang pagsabay-sabayin dahil sariling bulsa lang din po namin at kusang loob lang po ang aming ibinibigay sa team. O kaya kung ano po yung kayang ibigay, iabot ng bawat member, sponsor ng team, ay yun po ang aming linilikom, hinati-hati para makapag-mission sa bawat tao na dumudulog dito. At kung hindi man po kaya namin pagsasabayin, ito po ay nilaline up po namin para pag makapag-ipon-ipon na po ay meron pong itutulong agad sa kanila nang hindi po namin sinasabi na hindi namin kaya o inaayawan namin, kundi hinihiling lang namin na kung hindi man po namin kaya ng agaran ay hintay lang po dahil hindi po kami yung may malaking pondo. Yan po ang Team Puyog. Po ng Team Puyog ay siguro nagtataka kayo o kaya may nagsasabi na dahil tumutulong ako o tumutulong kami o namumuno ako sa pagtulong ay mayaman na ako o kaya may kaya ako sa buhay. Hindi po yan totoo. Dahil sa totoo lang po, naranasan ko pa rin hanggang ngayon yung mawalan, yung walang-wala. Dahil nagkukulang pa rin po ang sinasahod ko dito. Pero nangako po ako sa sarili ko noon na balang araw, hindi man po ako maging mayaman, pero hindi po ito dahilan para hindi ako tutulong. Basta meron po ako, ay tutulong po ako sa abot ng mga kaya ko. At nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos dahil binigay niya po ang Team Puyog para maging daan, para matupad po ang aking pangarap, ang aking adhikain na makatulong sa mga kapwa natin na minsan naranasan ko din ang maging parang sila. Yung mas kailangan mo pang humingi ng tulong sa ibang tao kesa sa sarili mong mga kadugo. Ako po, lumaki po ako na broken family. Nung bata po ako, since birth, hindi ko po nakilala ang aking ama. Pero hindi ko po yun parang inalintana. Hindi ko yung pinansin kasi busog po ako sa pagmamahal ng aking lolo at lola. Pero lahat po yon ay nagbago nang umuwi ang mama ko galing abroad at nag-asawa po siya ng iba. Nung una, akala ko yun na po yung sagot na magkaroon ako ng ama na maranasan ko din yung pagmamahal ng isang ama na hindi ko naranasan mula bata. Pero nagkamali pala ako dahil ang naging stepfather namin ng mga kapatid ko ay mas abusado. Yung parang malupit siya, lalo na po sa akin. 6 years old pa lang po ako noon
ay naranasan ko na po kung paano paluin ng kadena ng aso, yung kawar, tali ng baka o kalabaw, tapos kawayan, pinalsig, sintron, kung ano po yung maladampot ng stepfather ko noon na pamalo, ayun po ang ipapalo niya sa akin. Hindi din po niya alintana o isipin kung saan sa parte ng aking katawan tatama ang mga pamalong yun. At ako din po yung bata noon na parang hindi ko ranas ang maging bata. Oo, nakapaglaro po ako konti, pero more in po ako sa pagtulong sa pamilya ko sa bundok. Dahil magsasaka po kami noon. Naranasan ko po lahat, tumulong sa kanila sa pagtitinda ng gulay, sa pag-aani, lahat-lahat po. Naranasan ko po yan bilang isang bata. Pero parang baliwala lang sa akin that time kasi syempre kailangan natin tumulong sa mga magulang natin para may pang-araw-araw po tayo para sa pag-aaral at pagkain. Tapos, pero dumating po yung point na dito na ako sinubok ng Panginoon kung paano ako maging matatag, kung hanggang saan ko kakayanin ang lahat. Dahil 9 years old pa lang po ako noon nang sinimulan po akong halayin. Simulan po akong rapin ng aking stepfather. Sa murang edad ko po, naranasan ko na po yan. Sa murang edad ko, naranasan ko po yung takot na yung bawat araw, bawat oras na wala ang aking ina o wala mang kapatid ko sa bahay namin, ay kinagalaw ako ng aking stepfather. Akala ko noon hindi ko na kaya. Akala ko noon hindi ko malalampasan ang mga yan. Dahil 9 years old to 14 years old po ginagawa ng aking stepfather sa akin yan. Ang hirap sa pakiramdam na nakapaligid sa'yo ang mga magulang, ang mga kamag-anak mo, kaibigan mo, kakilala mo, pero mag-isa ka lang sa isang sulok na umiiyak na sinasarili mo yung pinagdadaanan mo dahil sa takot mo na may madamay. Dahil nagbanta noon ang stepfather ko noon kapag may makaalam is may mangyaring masama. Kaya mas sinarili ko po, mas minabuti ko na lang na sarilihin ang lahat ng iyon. Sabi ko na lang sa Panginoon noon na may pangarap pa ako sa buhay, na hindi lang po siguro ako yung nakakaranas nito. Na kung ano man po yung ibinibigay niya na pagsubok sa akin, malalampasan ko din to. Dumating nga yung point na akala ko makakalaya na ako sa hirap sa impyerno na pinagdaanan ko. Dahil sa 14 years old pa lang po ako noon ay nag-asawa na ako ng wala sa oras. Dahil dumating yung point no na umuwi ako sa Ilocos at parang may gusto na naman po akong gasahin ng stepfather ko, mas minabuti ko pong magtago at dun po sa naging asawa ko ako nagtago. At dahil po sa Ilocos ay kung natulog ang babae doon sa bahay ng lalaki, ibig sabihin may nangyari na kahit wala po. Kaya ang ginawa nila, dahil natulog ako doon, pinag-asawa na po nila ako ng wala sa oras. At hindi na din po ako umalma. Dahil nga gusto ko na din po makawala sa ginagawa ng stepfather ko sa akin. Mula noon naranasan ko kung paano husgaan ng maaga naglandi. 14 years old, di ba, nag-asawa kasi sinasabi lang maaga naglandi, sumayat, lahat-lahat. Pero behind lahat ng yan, sa likod ng kanilang panghusga, hindi nila alam kung ano ang totoo. Kung ano ang dahilan bakit mas ginusto ko na lang mag-asawa. Pero hindi ko po yun, hindi po ako nagtanim ng galit o anuman po sa mga taong nangusga sa akin dahil sabi ko, hindi nila alam ang totoong dahilan.
At sa pag-aasawa po, naranasan ko din ang hirap dahil nga irresponsable ang aking naasawa. Naging asawa at ama ng aking mga anak. Buhay binata, tamad, bisyo niya lahat, babae, sugal, alak, sigarilyo, lahat-lahat. Pero dahil gusto ko po yung buo ang pamilya, ayaw ko pong matulad sa akin ang aking mga anak, nagtiis po ako sa piling ng aking asawa. Nung 9 year, maybe nasa 16 years old na po ako noon, kasi 15 years old po ako nag-anak. Tapos, hindi po ako nawalan ng pag-asa. Hindi po nawala sa akin yung pangarap ko na makapagtapos kahit meron na po akong pamilya at anak. Kaya ang ginawa ko po sa pamagitan ng alternative learning system ay nag-aral po ako ng home study. Yung teacher ko na lang po ang pumupunta sa amin para kunin yung reviewer ko. Bahala na daw po ako mag-review, ganon. Tapos, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil noong 2012 ay nakapagtapos po ako ng elementary level na hindi po sa pagmamayabang pero Inter Ilocos Norte po ay valedictorian po ako sa alternative learning system. At in 2013 po ay nakakuha din ako ng diploma sa secondary level na valedictorian din po sa Inter Ilocos Norte. At pansamantala po ay tinigil ko muna yung pangarap na mag-aral kasi nga maliliit pa yung mga anak ko, walang mag-aalaga at hindi po kaya ng pera. At hindi din po ako suportado ng aking asawa that time. Dahil nga sabi niya, bakit ka pa nag-asawa kung gusto mong mag-aral, ganon. Pero alam ko, pinagdasal ko noon na sa tamang panahon, mag-aaral ulit ako. Hindi man po 4 years course, kahit vocational course po, ay makakuha po ako ng sertipiko. At dumating po yung time na yun po ang, noong 2016, nag-aral po ako ng electronics na scholarship po ni Amy Marcos doon sa amin sa TESDA. At nakapagtapos po ako ng my merit award po at pasado po ako sa electronics. And 2016 din po ay doon na po nagsimula na maging single mom ako dahil mismong asawa ko po yung nakipaghiwalay sa akin. Pero bago po ako nakipaghiwalay sa aking asawa, naranasan ko po talaga yung sobrang hirap. Naranasan ko kung paano tinda ng isda, gulay, mag-ani ng tabako, maglinis sa bukid, mag-ani ng palay, magtanim, magbunot, kung ano man po yung mga pwedeng pagkakitaan sa bukid. At basta marangal, kahit pa nga pag-wetting nun, pagpapatayan ng wetting, naging kabo pa ako nun, is talagang pinasok ko para lang may pang ano ako sa mga anak ko. At naranasan ko din po pala ang parang limusan ng mga tao. Dahil noong time na nagkasakit ang mga anak ko, may mga time po na sabay-sabay kami sa hospital. Meron po yung isang buwan na kaming mag-iina sa hospital na walang-wala kami nun. Nalalapit ako sa mga kakilala ko pero sabi nila wala. Yung ang hirap ng lalapit ka sa mga akala mong tutulong sa'yo pero hindi ka tutulungan kasi alam nila walang-wala ka, wala kang ipupusta. Nung isang buwan kami doon na mag-iina, nag-bill po kami ng 100,000. Ang hirap. Yung isinuko ng mga doktor ang aking anak noon na panganay dahil sa dengue, na wala din po kami gagastusin. Sobrang hirap noon. Pero napakalaking milagro, napakabuti ng Diyos dahil sa Facebook, dahil sa mga iba't ibang grupo sa Facebook ay binigyan ako ng mga tao ng ginawa niyang instrumento. Ginamit niyang instrumento para makalikom ng pera na para sa panggamot namin para sa ospital. Kaya dyan po ako parang
nag-isip talaga na pag ako naman ang makaluwag-luwag, pag ako naman ang meron, hindi man po kalagihan, ay tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Dahil ako nga, hindi ako kilala ng mga tao na tumulong sa amin, pero sila yung handang nagbigay kahit malayo po sila, kahit hindi nila kami kilala personally, ay binigyan nila kami. Ilang beses po akong ginanyan ng mga tao na hindi ko kilala. Ilang beses po akong tinulungan ng mga taong akala ko hindi sila tutulong dahil nga hindi ako kilala, 'di ba? Pero sila pa yung lubos na tumulong sa akin dahil sabi nga nila na bawat tao ay may kakayahan tumulong. At nung naghiwalay po kami ng aking asawa, naranasan ko na po ang maging independent, mabuhay na mag-isa, isipin lang yung anak at trabaho. Ganun po yung akin naging set up. At nag-abroad po ako, nag-Saudi po ako, pero sa Saudi ay minalas po ako sa naging amo, malupit, hindi nagpapakain, at mag-isa lang po. At minsan nahulog pa ako sa hagdan at doon po ako nagkasakit. Dinugo ako ng dinugo noon. At yun po ang dahilan para maging umuwi ako ng Pilipinas ulit. Noon, akala ko, noong unang uwi ko dito dahil sumabak po ako sa Saudi nga at hindi pa ako nagtagal doon kasi 2 weeks lang ako. Akala ko, sabi ko, ano ba? Ba't ba nangyari sa akin to? Sobrang hirap. Pero hindi pa ako nawalan ng pag-asa na someday magpapagaling lang ako at babalik ulit ako. Susubok ulit ako para sa pangarap ko sa buhay at para sa mga anak ko. At dumating nga po yung point na yon at nakapag-Dubai po ulit ako. Dito sa Dubai, hindi pa po rin po ako tinantanan ng pagsubok. Marami pa rin pong pagsubok na dumaan sa akin. Naranasan ko pa rin po ang pang-aapi, pang-aalipusta ng mga amo. Pero ito po ang dahilan para maging matibay ako. Kinaya ko, nagpakatatag ako dahil may mga anak po ako. Kahit minsan parang susuko na ako, minsan tinatanong ko na din ang Diyos kung bakit nangyayari sa akin to. Minsan nga po, yun ang pinagsisihan ko sa buhay ko. Yung connection ko ang Diyos. Na kung buhay ka, bakit ganito ang nangyayari sa akin? Yun po. Pero hindi pala tama yun. Dahil lahat may wala tayong karapatan na questionan ang Diyos, kundi mananampalataya lang tayo sa Kanya na malalampasan din natin. Kaya, nung dumating yung point na ibinalik ulit ako sa agency, dito sa Dubai at nakahanap ako ng magandang amo, dito na po ako nag-stay hanggang ngayon. At umuwi po ako ng Pilipinas ng biglaan dahil nagkaroon po ng problemang aking anak. Dahil ang aking anak din po ang minolestya ng aking stepfather, pero hanggang daw lang naman daw po hawak-hawak. Pero kahit po hanggang doon lang dahil nga po sa ginawa niya sa akin, sabi ko kung noon po ay wala akong lakas na lumaban, wala akong lakas naman magsumbong, ang anak ko hindi ko yun gagawin. Hindi ako mananahimik. Ipaglalaban ko kung ano yung dapat na kaparusahan sa kanya para sa anak ko, ang hustisya. Kaya ang ginawa ko, kahit walang-wala ako noon, wala pa akong ipon, umuwi ako ng biglaan. Sa pag-uwi kong yan, lumaban po ako sa kaso na mag-isa lang ako kasi ayaw po makialam ng mama ko, ng mga kapatid ko dahil nga ayaw po nila ng gulo. At hindi din po nakialam ang parte doon ng aking asawa, ama ng aking anak dahil kamag-anak nilang stepfather ko. Ang hirap nun yung pakiramdam na mag-isa ka lang ulit. Pero, ang hirap yung pakiramdam na mag-isa ka ulit sa laban. Na maraming nakapalhikid sa'yo na akala mo silang tutulong sa'yo lalo na't bata yung pinag-uusapan. Pero ang sinasabi nila sa akin noon, hindi naman daw nagalaw. Bakit pa ako sasampa? Hindi naman siya na-rape. Nahawakan lang. Wala kang awa. Matanda na yung stepfather mo. Yung mga katagang yon, hindi po nila alam kung ano pong gaano kasakit bilang isang ina na maganyan ang anak mo habang malayo ka.
Lalo na po may karanasan ako sa aking stepfather. May trauma po ako. Ayaw ko pong maulit sa kanya ang naranasan ko. Ayaw ko pong maulit sa anak ko ang nangyari sa akin. Kaya kahit anong hirap, nung nandun, umuwi po ako, kahit parang kalaban ko na ang buong mundo, mag-isa lang ako na lumalaban, kasama ko lang ang anak ko. Nagpapasalamat ako kasi that time malakas po yung anak ko, na handa siyang magsabi ng totoong nangyari, na wala siyang takot na ipaglaban kung ano po yung tunay nang nangyari. At yan po ang pinanghawakan ko para ipagpatuloy ko ang kaso kahit sa pakiramdam ko ay mag-isa lang ako. Pero nagpapasalamat din ako dahil napakabuti pa rin ng Diyos sa akin, kasi may mga tao siyang ginamit na instrumento. Yan na naman po ang aking mga kaibigan sa social media, dahil po YouTuber po ako, yung mga kasama ko na vlogger sa Facebook at YouTube, sila po ang nag-ambag-ambag para may lagi akong pera na magamit. Hindi man po, sabi nga po nila, hindi man po ito kalakihan, pero nakakatulong po ito para sa pang-araw-araw na panglakad ko sa bawat kaso, bawat papel na kailangan kong ilakad para sa kaso ng aking anak. At 6 na buwan po akong naghintay sa kasong yon. At sa 6 na buwan na pagsampa ko ng kaso, dito po naranasan ang hirap sa Pilipinas, lalo na kung walang tutulong sa'yo dahil nga sa nangyari. Bago po yon, hiniling po ng aking anak na mabuo po ulit ang aming pamilya. Kaya tapos hiniling din po ng aking asawa, dating asawa, na mabuo po kami ulit nung umuwi na po ako sa probinsya sa Ilocos. At dahil po gusto ko din po na pagbigyan ang aking mga anak, dahil nga po nagpakaina lang po ako, sinunod ko po yung pakiramdam, yung pagmamahal ko bilang isang ina, na gusto ko po ibigay din yung buong pamilya sa kanila. Kaya nakipagbalikan ako sa asawa ko, nagkapatawaran kami kung ano man po yung mga naging kasalanan namin, bawas isa, pagkukulang namin. Pero sa pagbabalikan naming mag-asawa ay kasama po namin ang kabit niya, ang kinakasama niya sa bahay. So ang naging setup po, ako ang original pero ako ang naging kabit. Sila ang magkatabi sa kwarto, sila ang magkasama, ako sa salas. Kung nandyan si kabit, ako ang itsipwera. Pero pag wala si kabit, ako ang asawa. Ganun po yung naging setup. Maraming pamuhugasga na naman po akong naranasan, pero hindi ko na po yung pinakinggan para sa mga anak ko. Pero dumating yung point na mismo ng mga anak ko ang nagsabi na, Mama, wag mo nang pahirapan ang sarili mo. Hayaan mo na sila na lang. Maawa ka na sa sarili mo. Yan ang sabi ng panganay ko. Kaya ang ginawa ko, hindi ko na nilaban ang pamilyang na gusto naming mabuo. Pinili ko na lang po ang maging single mom ulit at umalis sa lugar namin sa Ilocos. Sa pag-uwi ko dito sa Nueva Vizcaya, dito naman po kung kanino ako tumira para lang makasurvive kami ng aking anak na aking kasama. Umakyat po ako sa bundok para makipag-ani ng mga gulay at sinubukan ko po ulit nung nakuha ko na po pala ang hustisya dahil naikulong po ang stepfather ko, sinubukan ko po ulit mag-ibang bansa. At sa pag-a-apply ko po sa Manila, doon ko po naranasan ang hirap. Dahil walang-wala po ako na nag-apply, doon ko po naranasan ang matulog sa lansangan, matulog sa terminal, matulog sa Luneta Park. Kakain ka lang ng isang beses sa isang araw kung may magbibigay ng pagkain. Kung wala, iinom na lang ako ng tubig. Pero magpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil kung hindi man po makapagbigay ang aking mga kaibigan sa Facebook, sa mga kaibigan ko sa YouTube, mga ka-vloggers ko, meron pong isang tao na siya ang parang tumayo
na umako, na tulungan ako sa lahat ng bagay. At siya po ang dahilan din kung bakit ako nagpatuloy, dahil sa panahong yun parang gusto ko nang sumuko. Parang ayaw ko na. Parang gusto ko na lang kitilin yung buhay ko para na lang mawala, para matapos ng lahat. Pero dahil sa taong to, dahil sa mga motivation niya at parang pinaramdam niya sa akin na kaya kong mabuhay, kaya kong ipagpatuloy ang buhay, ay apply ulit ako dito at pinalad po ako makapunta ulit ng wala pang isang buwan dito sa Dubai ulit. Nakapagbalik po ako dito sa Dubai. At dito, sa pagbabalik ko dito sa ibang bansa, nagpatuloy po ako sa pangarap ko sa buhay para sa mga anak ko. Kahit akala ko noon nang nasimulan ko ng pangarap ko na bahay ay ito na yung simula. Pero hindi pala, kasi minsan kahit pa gaano natin gustuhin na matupad ang mga pangarap natin, may mga pagsubok pa rin talaga na hadlang na susubukan kung hanggang saan talaga yung kakatagan natin. At yan yung nung biglang niloko ang aking pinangarap, ang aking pinagkatiwalaan, ay niloko ako. Pero sa ngayon, nag-iipon po ulit ako para sa aking pangarap na bahay para sa mga anak ko. At dito sa Dubai, kahit po maraming problema, kahit marami pa rin po pagsubok ang aking pinagdadaanan ngayon, pinagpatuloy ko po ang aking pangarap na mag-aral kahit vocational course. At nakakuha po ako ng nursing aid at caregiver o healthcare and service. Yan po yung tamang term sa nursing aid. At yan po, nakuha ko po yung dalawang course na yan through online. Gigising po ako ng alauna dito na madaling araw hanggang alas 4. Yun po yung classes ko dati. At nakapag-graduate po ako sa tulong ng Diyos. At sana pinagdadasal ko pa rin po na soon maitatrabaho ko din po ang aking pinag-aralan. Kaya masasabi ko lang po na kahit sa kabila ng maraming pagsubok, maraming problema na pagdadaanan natin sa buhay, meron pa rin pong liwanag, meron pa rin pong pag-asa na sisibol para sa atin. Huwag lang po tayo mawalan ng pag-asa at huwag lang po tayong susuko. Sa lahat po ng aking pinagdaanan, meron po akong bersikulo sa buhay. Yan po ang unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13, na walang pagsubok na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maasahan ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pabayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung ikaw ay nakaranas ng pagsubok, gagawa siya ng paraan upang mapagtagumpayan mo ito. Yan po ang lagi kong iniisip. Yan po ang lagi kong isinasabuhay kapag po ako ay lugmok dahil sa mga pagsubok sa aking buhay. Alam ko marami pa akong pagdadaanan, pero dahil sa pagmamahal ng aking mga anak, pagmamahal ng mga taong totoong kaibigan ko na nakapaligid sa akin, ay alam kong makakaya ko. At sa mga mag-aaral ng Dupax del Norte National High School, ang masabi ko lang po sa inyo ay mag-aaral kayo mabuti at sana wag maging hadlang kung ano man po yung kahirapan, kung ano man po yung pinagdadaanan ninyong mga pagsubok, kahit mga bata pa lang po kayo, is ipagpatuloy nyo lang po yung pag-aaral nyo hanggang makapagtapos kayo. At sa mga kapwa ko din na single mom, sa mga kapwa ko na magulang, na nais pa rin makapag-aral, mag-aral pa rin po kayo hanggat kaya, hanggat may pagkakataon, dahil hindi po ito mawawala sa atin. Ang diploma o pag-aaral, ang pinaka-the best
na sandata natin na hindi natin ito mananakaw ng ibang tao para tayo ay makahanap ng o kaya maging susi ito ng mas magandang kinabukasan, dahil kapag may pinag-aralan ka, mas maraming oportunidad para makahanap ka ng mas magandang trabaho. Yan lang po, at kaya maraming salamat po Dupax del Norte National High School. Maraming salamat sa pagpapatuloy ninyo sa aming Team Puyog. Mga ka-team, God bless and congratulations, job well done sa mission successful. Maraming salamat and God bless you all.